Third person POV. What? Gulat na sambit ni Doña Janine. Yes, tita. I'm pregnant. At si Draco nga man ang bata. Umiiyak na wika ni Anisha. Biglang napatayo ang Donya. Paano nangyari? Nung pumunta ako sa kondo ni Draco para sana humingi ng tawad. Pero sa galit niya siguro sa akin at gusto niyang magiganti. Inangkin niya ako, tita. At tumagulhol ito ng iyak. Gulat na gulat naman ang Donya. Pati ang dalawang kambal hindi makapagsalita. Tigagal naman si Don Alfredo. Sigurado ka ba dyan? Salubong ang kilay ng Don. Tumango naman si Anisha habang patuloy na umiiyak. Yes, tito. Nang balingan ni Doña Janine ang asawa. Kailangan niyang panagutan si Anisha, honey. Kailangan nating mapauwi ang anak natin dito. Hindi maaaring lumaki ang bata na walang ama. Hindi kumibo ang Don. Ang dalawang kambal naman hindi nagsasalita. Depressed din ang mga ito sa pagkabagsak ng negosyo nilang magkambal. Bumaling ang Donya kay Anisha. Umupo ito sa tabi ng dalaga at hinawakan ng kamay nito. Ako ang bahala, iha. Gagawa ako ng paraan upang mapauwi ang anak ko at panagutan ka. Napahagulhol naman si Anisha. Salamat, tita. Ayoko ring lumaki ang bata ng walang ama. Pasigok-sigok pa ito. Niyakap naman ito ng Donya. Uuwi si Draco. Natitiyak ko yun sayo. Nang tumayong asawa ni Doña Janine. Alam mong may sarili ng pamilyang anak natin. At iniwan niyang karangyaan ng buhay niya alang-alang sa mga ito. Sa tingin mo, papayag to sa gusto mo? Gusto ninyo? Bigla namang napabaling ang Donya sa asawa. Kailangan niyang panagutan si Anisha dahil anak niya ang nasa anak din ni Draco ang batang nakaisilin. Bigla itong napahilot sa sentido. Kung nakinig ka lang sa akin, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Tingnan mo, sa ginawa mo sa anak natin, paunti-unting bumabagsak ang mga negosyo natin. Bakit ako sinisisi mo? Hindi ko nga matatanggap ang babaeng yon. Kaya huwag ka nang umasa pa na uuwi ang anak natin. Napatunayan na natin kung gaano ka ni Draco kamahal ang dalagang si Celine. Handa itong magpakahirap, gumapang sa kahirapan para lang sa mag-ina niya. Tumayo ng pagalitang Donya. Paano naman si Anisha? Anak din niyang nasa sinapupunan nito. Kailangan niyang panagutan si Anisha. Napabuga ng marahasang Don. Tulad ng sinabi ko, napatunayan na natin kung gaano niya kamahal si Celine. At kung totoo nga na anak yan ni Draco, posibleng suportahan niya lang ang bata. Tumingin Don kay Anisha. Pakiramdam naman ni Anisha na mutla siya ng mga oras na yon. Pero wag kang umasa, iha, na pananagutan ka ng anak ko. Alam mong sa umpisa pa lang, hindi ka na gusto ni Draco. At alam mo rin at nakita mo kung gaano niya kamahal ang dalagang si Celine. Biglang namulang mukha ni Anisha sa pagkapahiya, ngunit umiyak pa rin talaga to. Basta, mapapauwi kong anak natin. Kailangan niyang matauhan na hindi ang babaeng Celine na yun ang para sa kanya. Dapat lang na si Anisha ang panagutan niya at suportahan na lang niyang bata sa babaeng yun. Palatak ni Doña Janine, napailing ang Don. Gumalaw din ang panga nito. Pasalamat ka, honey, mahal kita. Kaya hinahayaan ko mga pinagagagawa mo. Pero kung akong tatanungin mo, hindi ako sang-ayon sa lahat ng ginagawa mong ito. Sana nga lang hindi ka magsisisi sa huli. At tumalikod ang Don at lumabas ng mansyon. Naiwan namang tulala ang Donya. Kinilabutan din naman siya at ito ang unang beses na nagalit sa kanyang asawa. I'm sorry, tita. Hindi ko na sana to sinabi pa sa inyo. Kaya lang, naaawa ko sa bata. Hikbing wika ni Anisha. Umiling ang Donya. Wala kang kasalanan. Sadyang ibinigay yan para sa inyo ng anak ko. Hayaan mo. Bukas na bukas din, mababalitaan sa buong mundo na buntis ka. At ang anak ko nga man ang batang dinadala mo. Walang kaalam-alamang Donya kung gaano nagdidiwang ang babaeng si Anisha. Pakiramdam nito, mananalo to sa pagkakataong iyon. Maraming salamat, tita. At niyakap nito ang Donya. Magmula ngayon, dito ka na tumira. Lalo na't nasa ibang bansang mga magulang mo. Sisiguraduhin ko sa iyong uuwi ang anak ko ngayong linggo na ito. Sigurado akong ipagtatabuyan to ni Celine dahil iisipin nito, niloko lang siya ng anak ko. Gusto yatang mapahalakak ni Anisha sa tagumpay niyang mga plano. Ngayong bumagsak ang negosyo ng pamilya niya, wala na siyang ibang makakapitan kundi ang pamilyang De Silva.
Gagawin niyang lahat, makuha niya lang si Draco. Para siyang hibang na matikman niyang malaking kargada nito. Natatandaan niya pa kung paano siya naghintay sa loob ng kondo nito. Wala itong kaalam-alam ng isa sa mga receptionist ng building na yon ay kakilala niya. At ginamit niya ito upang bigyan siya ng duplicate key para makapasok sa kondo ng lalaki. Nang makita niyang unti-unting lumalabong paningin ng lalaki, kaagad siyang lumabas sa kinatataguan niya. Walang pag-aalinlangan na nagubad siya sa harapan nito. Lalo siyang nabaliw na mapahiga ito sa ibabaw ng kama. Doon niya sinamantala ang lahat. Noon pa man kasi, baliw na siya kay Draco. At talagang matindi ang pagnanasa niya dito. Kaya hindi siya makakapayag na magsama ito tang babaeng silin na yon nang wala siyang nakukuha dito. Nangislap ang mga mata niya na makitang kargada nito. Nakapikit ito dahil sa tindi ng pagkahilo nito. Yun ay dahil sa kagagawan niya. Dumagan siya sa ibabaw nito. Hinalikan niyang buong katawan ni Draco. Sino ka? Natatandaan niya pang bigkas nito. Pakiramdam niya, siya ng pinakamaswerteng babae sa mundo nang matikman niya ito. Ilang minuto nang maisipan niyang umalis sa kondo ni Draco. Dahil natitiyak niyang nasa katinuan ng lalaki pagkagising nito. Ngunit hindi nakaligtas sa kanyang address kung saan ito pupuntahan ang babaeng silin na yon. At bilang ganti sa babaeng yun, ito lang ang naisip niyang paraan para makuha ng tuluyan si Draco. Hindi siya makakapayag na isang hampas lupang mamahalin na isang Draco de Silva. Lalo siyang nanibugo sa inggit sa babaeng silin na yon. At handang magpakahirap ang lalaki ng dahil lang sa kanya. At yun ang hindi niya matanggap. Lumapit naman si Donita. Congrats, Bes, sabay yakap sa kaibigan. Salamat. Nagdiriwang pakiramdam ni Anisha ng mga oras na yun. Nang tumayo si Doreen. Saan ka pupunta? Tanong ni Doña Janine. Kumunot ang noo ni Doreen. Saan pa? Sa kwarto. Hindi mo malang bababatiin si Anisha? Magkakaroon na kayo ng pamangkin. Biglang napahinto si Doreen sabay lingon sa mga ito. Matagal na kaming may pamangkin, Mommy. At wala akong panahon ngayon para makipag-usap. Hindi naman nakakibo ang Donya. Nakagat naman ni Donitang ibabang labi nito. Pasensya ka na sa kakambal ko. Mainit kasing ulo niya simula nang bumagsak ang negosyo naming dalawa. Tumango naman ang babaeng si Anisha. Naintindihan ko. Ngunit sa loob-loob nito, hindi nito matanggap na mukhang tanggap na ni Doreen na may pamangkin na nga ito sa iba. May tumatawag yata sa'yo, wika ni Donita. At gano'n na lang ang panginginig ni Anisha. Sandali lang, sasagutin ko lang. Tumungo to sa likod ng mansyon. Sinabi ko na sa'yo na wag kang tatawag. Singal nito sa kabilang linya. Ano bang kahibangan ang pinagagagawa mo ha? Ako ang ama. Pinatayan to ni Anisha. Nangingit to sa galit. Hindi ka pwedeng makasira sa plano ko. Si Lynn's POV. Alas 8 ng umaga, nakaupo ako sa tambayan habang kalong-kalong ang anak. Ang gwapo-gwapo naman ang baby na yan. Nakangiting pagkakausap ko sa anak. Hinalikan ko pang maliit nitong mukha, pati ng maliit nitong labi. Anong sinasabi ng baby ko? Mahina kasi itong umuungol. Akala mo naman kaya na magsalita eh. I love you! At binigyan to ng papatak-patak na halik. Nasa ganun akong sitwasyon na marinig kong nyabag. Napangiti ako. Nay! Nakangiti pang pagtawag ko, ngunit nagtaka ako't hindi tumumiti. Nasa mukha nitong matinding pag-aalala. Hindi ko alam kung bakit kinabahan ako ng mga oras na yon. Iha, halos hinihingal pa ito. Bakit, Nay? Namumutla po kayo. Pag-aalala ko, bigla itong napalunok. Hinawakan itong kamay ko. Hindi nakaligtas sa akin ang magasin na hawak na isang kamay nito. Ayoko sana itong sabihin sa'yo. Kumabog ang dibdib ko. Pero sa tingin ko, kailangan mo itong malaman. Doon ko napansin ang panghinig ng kamay nito hanggang siya iabot sa akin ng magasin. Nilagay ko muna si Grace sa crib nito. Nagtataka man, kinuha ko pa rin ang magasin. Kalat yan ngayon sa buong hinawasan, Iha. Minuklat kong magasin at gano'n na lang ang pagkagulat ko nang makitang litrato ni Anisha. Anisha Zua, buntis at ang tinuturong ama. Walang iba kung hindi si Draco de Silva? Bigla ko nabitawan ng magasin sa panginig ng mga kamay ko. Gulat na gulat at hindi makapaniwala. Napatras din ako ng bahagya. Ramdam ko kaagad ang pamumuo ng luha sa mga mata ko. Iha, baka fake news. Nabigla na lang ako mapaiyak. Napangatalang buo kong katawan. Bigla rin akong mahirapang huminga.
Paano mo to nagawa sa akin? Kitang-kita ko pa sa magazine kung paano pumasok si Anisha sa kondo ng asawa ko. May petsa din yun na tandang-tanda ko pa yun. Yun din ang araw na pumunta ang asawa ko sa akin. Bigla na lang ako napahagulhol. Iha, kumalma ka. Niyakap ako nito. Umiling-iling naman ako. Paano niya ito nagawa sa akin, Nay? Buong pait na bigkas ko. Parang nagkapira-pira sa puso ko ng mga oras na yun. Iha, makinig ka. Hinawakan itong buka ko. Huwag mong unahin ang nararamdaman mo nang dahil lang sa nakita mo. Pakatandaan mo, nandito siya sa inyo. Handang magpakahirap para lang sa inyong magina. Pinakasalan ka pa niya. Kung totoo nga ang nasa magazine na yan, malabong pagkaksayahan ka pa niya ng panahon para puntahan. Bigla ako natigilan, ngunit tumutulo pa rin ang luha sa mga mata ko. Ramdam kong sakit eh. Pakiramdam ko, totoong may nangyari sa dalawa. Kausapin mong asawa mo. Pakinggan mo muna siya. Tandaan mo, may pinangako kayo sa harap ng Diyos. Lalo na't mag-asawa na kayo ngayon. Wala akong nagawa ko hindi ang mapaiyak kung bakit ang sakit-sakit sa pakiramdam. Ang bigat-bigat sa dibdib. Gusto kong magalit, magwala, manakit kung bakit hanggang ngayon hinahabol pa rin ako ng kamalasan. Napakabait kong tao. Pero unti-unting umusbong ang galit sa dibdib ko. Lihim na kumuyom ang kamao ko. Kasing pait akong napahikbin at napahagulhol. Hindi naman siguro na naisin na ipasking na Anisha na yon ang buntis ito. Kung hindi naman talaga totoo. Draco POV. Samantalang abala si Draco sa paglalagay ng isda sa sakyan para i-deliver sa kabilang bayan na mapansin niyang kasamang nakatitig sa kanya. Bakit? Nakangiti ko pang tanong. Umiling ito sabay tikim. Draco de Silva ang buo mong pangalan, hindi ba? Tanong nito. Kumunot naman ang noo ko. Pero nagawa ko pa rin tumango. Napakamot to sa ulo. Mukhang hindi mo pa alam. Nagsalubong biglang kilay ko. Ano hindi ko pa alam? Bigla na lang akong kinabahan sa hindi mapailiwanag na dahilan. Napalunok ito hanggang sa iabot nito ang newspaper sa akin. Ikaw yan, hindi ba? Kalat yan ngayon sa inawasan. Mukhang ikaw lang hindi pa nakakaalam. Nanlaki ang mata ko, gulat na gulat at hindi makapaniwalang pinakatitigan ang sinasabi sa newspaper. Hanggang sa manginig ako sa galit. Anong kalokohan to, Anisha? Gusto mo ba talagang masaktan? Paano ng pamilya mo? Nakabuntis ka sa ibang babae? Hindi ko to pinansin. Kumuyom ang kamao ko. Gigil na nilumukos kong newspaper. Nag-aapoy ang mga mata ko sa tindi ng galit. Hanggang ngayon ba naman hindi ako tinatantanan ng babaeng yun? Talagang gusto nitong masaktan. Paano ko siya mabubuntis? Gaga ba siya? Ni hindi ko malang siya. Nang biglang may rumihistro sa isipan ko. Muli kong binuklat ang newspaper. Sa kondo ko, biglang nagsitaasan ng balahibo ng buong katawan ko. Bigla ko nanginig sa pagkatakot. Hindi. Tumambol ng pagkalakas-lakas ang dibdib ko. Uminit ang mga mata ko habang nakatitig sa petsa kung kailan ako dumiretso ng kondo. Bago ako tumungo dito sa hinawasan. Ibig sabihin, totoo nga ang pakiramdam ko noon na may katalik ako. At ang babaeng Anisha na yon, nanginig ang kamay ko. Gusto kong pilipitin ang leeg nito sa tindi ng galit ko. Talagang gusto nitong sirain ang pamilya ko. Nang bigla akong matigilan. Siguradong alam na ito ng asawa ko. Nagmamadali akong tumakbo pa uwi ng bahay. Labis-labis ang hiling ko na sana wag itong maniniwala. Paano hindi siya maniniwala? Kitang-kita na nasa kondo mong babaeng yun. Bigla ako napahila mo sa sariling muka. Namamasang mga mata sa pinipigilang luha. Libo-libong takot ang namuo sa pagkatao ko. Hindi ko alam kung paano ko mapagpapaliwanag. Kung paano ko magsisimula. Kung paano ko nito paniniwalaan. Umigting ang pangako. Kahit na anong gawin mo, Anisha, hindi mo ako makukuha. Baka mapatay pa kita. Oras na makita kita. Tumunog ang ngipin ko sa tindi ng galit. Nagtaas pa ba ang paghinga ko sa tindi ng kabang nararamdaman? Pansin ko pang ilang mga tao na nakatingin sa akin. Nanginig ako ng buksan kong bakuran ng bahay. Ang tahimik. Ilang beses ako napalunok. Natigilan ako ng pagbukas ko ng pinto. Nakaupo sa sofa ang asawa ko. Habang hawak-hawak ang magazine. Uminit ang mga mata ko. Ngayon pa lang gusto ko nang lumuhod sa harapan ng asawa ko. Pakinggan lang ako nito. Hindi ko kakayaning mawalang mga to sa buhay ko. Baby,
parang may sumasakal sa lalamunan ko. Hindi ito lumingon, hindi rin gumalaw. Isinara kong pinto't mabagal na lumapit dito. Nanginig ako sa takot na makitang tahimik itong lumuluha. Bigla ko napaluhod sa harapan ni Celine. Magpapaliwanag ako. Pakinggan mo muna ako, mahal ko. Garalgal na wika ko. Hinawakan kong kamay ni Celine. Ramdam kong ramdam ito na labis ako nanginginig. Alam kong namumula ng mga mata ko. Gusto ko na ring umiyak sa takot. Takot na baka hindi ako nito pakinggan. Nang bigla itong tumitig sa akin habang hilam sa luhang mga mata nito. Napalunok ako nang makitaan sa mga mata ni Celine kung gaano ito nasasaktan. Ang mga katanungan sa paraan ng titig nito. Kitang-kita kong sakit na dumadaloy sa mga mata nito. Napakurap ako upang pigilan ang luha na gusto na rin kumawala. Bakit? Garalgal na tanong ni Celine. Paano mo ito nagawa sa akin? Puno ng hinanakit ang bawat pananalita nito. Akala ko ba, mahal mo ko? Lalong bumalong ang luha sa mga mata nito. Humikbi ito sa harapan ko. Doon ako napayuko sa kandungan nito. Tumulong luha sa mga mata ko. Hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag. Kasi ako man, hindi ko alam kung paano nangyaring nakapasok ang babaeng Anisha na yon. Kung talaga bang nakatali ko to noong araw na yon. Kung talaga bang nabuntis ko ito. Yumugyug ang balikat ko. Mahigpit kong hinawakan ng kamay nito. Nataranta ako ng akmang tatayo ito. Bigla ko itong niyapos sa bewang. Magpapaliwanag ako, baby. Pakinggan mo muna ako, please. Pagmamakaawa ko dito, sandali itong natigilan na makitang umiiyak na rin ako. Kahit na lalaki akong tao, hindi ko pipigilan ang luha sa mga mata ko kung kapalit nito'y maaring mawala ang mag-ina sa buhay ko. Pinunasan ni Celine ang mga luha sa mga mata nito. Umiwas ang tingin sa akin. Binibigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag, kasing lamig ng yelong wika nito. Yun ang kinatatakutan ko, ang magbagong trato ni Celine sa akin. Nahihirapan akong lumunok, humugot ako ng mabigat na buntong hininga sa kato tinitigan. Noong time na yon, ang araw na pagpunta ko sa'yo, hindi ko alam kung paniniwalaan mong sasabihin ko. Lumunok muna ako, pero pagkagaling ko ng banyo, bigla ako nakaamoy ng kakaiba na ikinahilo ko hanggang sa mapaupo ako sa ibabaw ng kama ko at nakaaninag ako ng isang babae. Napapikit ako. Kung pwede lang wag ko nang sabihin pa pero kailangan ko maging tapat sa asawa. Isang babaeng naguhubad ng damit. Nanayong balahibo ko nang bumigat ang paghinga nito. Tumulo na naman ang luha sa mga mata nito. Hindi nakaligtas sa akin ang pagkuyom ng isang kamao ni Celine. Hanggang sa mapahiga ako sa sobrang hilo at nakatulog. Doon ito tumingin sa akin, kunot ng noon nito, para bang hindi ito naniniwala na yun ang nangyari. Yun ang totoo, asawa ko. Wala akong natatandaan na may katalik ng araw na yun. Hindi ko magagawang magsinungaling sa'yo. Mas lalong hindi ko magagawang lokohin ka. Wala akong alam sa sinasabi niya. So ano to? Nasa mismong kondo mo siya? Dumiin ang mihinang boses nito. Napalunok ako. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Galit at takot. Galit na galit ako sa babaeng Anisha na yon. Nang dahil dito, nahihirapan ako magpaliwanag sa asawa ko at takot dahil baka hindi talaga tumaniwala sa mga sinasabi ko. Tinitigan ko ito. Baby, hindi ko alam. Nakatulog ako at pagising ko. Wala nang babaeng yan sa kondo ko. Maniwala ka naman sa akin, please. Pakiusap ko. Tumigas ang mukha ni Celine at bumaling sa ibang direksyon. Ikaw na rin ang nagsabi na nakakita ka ng babaeng naguhubad sa kondo mo. Posibleng may nangyari sa inyo. Hindi mo lang matandaan. Puno ng sakit ang mga mata nito. Baby, bigla itong tumayo. Naiwan naman ako nakaluhod. Bigla ako naramdaman ng panginginig ng buong katawan ko. Bigla rin ako nanghina. Bakit hindi mo to sinabi sa akin noon? Nakatalikod to sa akin. Ramdam kong tahimik itong paghikbi. Bigla ako napayuko. Pumatak na naman ang luha sa mga mata ko. Mabagal akong tumayo. Unti-unting naglalahong lakas ko. Pakiramdam ko may mangyayari sa araw na ito na hindi ko kakayanin. Hindi ko sinabi sa'yo dahil akala ko imahinasyon ko lang lahat na nakita ko. Dahil pagkagising ko mag-isa lang ako at lalong wala akong natatandaan na may katalik ako ng araw na yun, baby. At hindi ko rin naisip na posibleng may makapasok sa kondo ko. Ang puso't isip ko ng mga oras na yun ay nasa iyo, sa inyo ng anak natin. Kaya hindi ko yun pinagkasayahang isipin.
Lalo akong nanghina ng umiling ito. Panay punas din ang luha ni Celine nang bigla itong marap sa akin. Punong-puno ng sakit ang mga mata nito habang nakatitig sa akin. So paano to? Nakabuntis ka nang hindi mo alam? Pumasok ang babae yan sa kondo mo nang hindi mo namamalayan? May nangyari sa inyo pero hindi mo alam? Buong pait itong napaiyak. Baby, akmang lalapitan ko to ng tinaas itong kaliwang kamay. Diyan ka lang. Nakagat kong ibabang labi sa pinipigilan mapahigpi sa harapan nito. Nangangatalang buong katawan ko sa takot. Mabigat tong bumuntong hininga. Hanggang sa mapatulala ito sa kawalan. Bumalik ka na sa Maynila. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, doon pumatak ang luha sa mga mata ko. Baby, wag naman ganito. Bigla ko tong niyakap sa likuran nito. Napaiyak na lang akong bigla. Sabay kami napaiyak nito. Akmang kakalasin sila ng pagkakayakap ko dito ngunit hindi ko to hinayaan. Wag naman ganito, asawa ko. Wag mo naman ako ipagtulakan. Nagsasabi ako ng totoo. Maniwala ka naman oh. Umiyak na bulong ko sa asawa ko. Mahal na mahal kita. Alam mo yan, hindi ko magagawang saktan ka. Wala akong kinalaman sinasabi ng babaeng yun. Lalong humigpit ang pagkakayakap ko dito. Bitawan mo ko. Lalo akong napaiyak, napahugulo na lang bigla. Umiling-iling ako. Ayoko. Nagmamakaawang pag-iyak ko sa asawa ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone!